Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is ramdam mo pa ba si Lord? At mayroon tayong concept na immanent. To say that God is immanent means that He is not distant or detached from His creation. God is actively present in every part of the universe and especially in the lives of His people. His presence is not far off. He is involved, near, and working with the world to accomplish His purpose. He is both transcendent, beyond creation, and immanent within creation. A God who is both us and beyond us. At makikita po natin to sa Acts chapter 17 verse 27 to 28. God did this so they would see him and perhaps reach out for him and find him. True, he is not far from any of us, for in him we live and love and have our being, as some of our own poets have said. We are His offspring. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling sila ay magilap nila at siya'y matagpuan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Tulad na sinabi ng ilan sa inyo ang iyong makata. Ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. So, simulan po natin sa teaching. First teaching, God's immanence means He is always present. So, yung imahe po ng Panginoon sa Kristo, ibig sabihin po nun, palagi natin kasama ang Panginoon sa Kristo sa kahit saan at kung sa kahit anong ginagawa natin, sa bagay natin, laging nandyan ang Panginoon sa Kristo upang tayo'y gabayan. At ngayon naman sa second teaching tayo, God is working for good through our struggles. So, yung Panginoon po, nagtatrabaho po siya para sa ating kabutihan, para sa ating sariling kabutihan. And sa pamamagitan nun, syempre, minsan may mga struggles tayo sa buhay natin. Yung Panginoong Kristo ang siyang gumagawa na paraan upang tayo sa sarili natin mai-deliver natin siya ng maayos sa buhay natin. At ngayon naman sa third teaching, God invite us to live in communion with Him. So, yung Panginoon Kristo, ini-invite niya pala tayo na mabuhay kasama siya. Mabuhay ng mapayapa kasama ng ating Panginoon sa piling ng ating Panginoon. At ngayon naman sa application na tayo, first application, trust God at all times. So, sa lahat ng bagay, palagi nating tatandaan na nandiyan ang Panginoong Kristo upang pagkatiwalaan sa lahat ng bagay na meron tayo, mapadamdamin man yan ay mga bagay na sinisecrets natin sa buhay natin. At ngayon naman sa second application tayo, thank God in all circumstances. So, palagi pa rin natin pagpasalamatan sa Panginoon sa Kristo. Yung mga times na nagkakaroon tayo ng problema, even small or big, kasi alam naman natin na hindi naman ibibigay ng Panginoon kung wala tayong matutunan at hindi natin malalagpasan yun. Siyempre, hindi naman yan ibibigay sa atin ng Panginoon kung alam ng Diyos na sa sarili natin hindi natin kaya yung problema na yun at hindi natin makakayanan yung problema na yun. At ngayon naman sa third application tayo, take time to commune with God regularly. So, magkaroon tayo ng oras sa Panginoong Kristo na makapag-communicate sa Kanya everyday. Gawin natin siyang kasama sa daily life na tinatangkilik natin sa araw-araw natin. Kahit a small time lang, basta makausap natin yung Panginoon at makarinig tayo ng salita tungkol sa Kanya. Isang malaking bagay na yun para ipakita sa lahat ng tao at lalong-lalo na sa Panginoon na may pakit tayo, lalong-lalo na sa salita na ibinahagi niya sa atin. At ngayon naman sa discussion tayo, how does understanding that God is actively involved in your life help you face challenge? So, paano daw natin naiintindihan na yung Panginoon ay
actively na gumagawa at involved siya sa buhay na meron tayo. So, sa akin naman, ang understanding ko sa bagay na yun is sobrang napakalawak dahil nakikita ko kung paano gumalaw yung Panginoong Kristo sa buhay natin at hindi lamang sa buhay na mayroon ako, kung hindi na rin sa mga taong nakapaligid sa buhay ko. Nakikita ko kung paano kumilos yung Diyos sa piling nila at ganoon na rin sa lahat ng tao. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.